una sa lahat. Surigao del Sur, niyanig ng magnitude 6 na lindol. Ilang tulay roon, nakitaan ng bitak. Habang ang Davao City, nilindol ulit kagabi. May gumuhong apartment kung saan 8 residente ang sugatan. Ang iba pang detalye niyan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasamang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Bilang ng mga sugatan matapos ang sunod-sunod na pagyanig sa Davao Region, halos 400 na. Libo-libong pamilya ang apektado, habang 8 na ang patay. Sunod-sunod na aftershocks nararanasan pa rin sa Davao Region. Mga lumikas tuloy sa kalsada na lang natutulog. Barko ng BIFAR na BRP Datu Pagbuaya, binomba ng tubig ng barko ng China sa Pag-asa Island. Cargo truck, inararo ang mga bayan sa sakyan sa Lucena City, Quezon. Duelo ng USD Growling Tigers at Ateneo Blue Eagles sa basketball na uwi sa triple overtime thriller. At alamin ang mga pelikulang nagwagi sa Cinemalaya Independent Film Festival ngayong taon. Isa na namang magnitude 6 na lindol ang tumama sa Mindanao kagabi. Sa Davao City, isang paupang bahay ang pinadapa ng malakas na pagyanig kaya nabagsakan ng mga kahoy ang ilang residente. At live mula sa Davao City, nasa frontline ng balita niyan si Rainiel Pawid. Rainiel, ako, ilang mga kapatid natin yung naapektuhan dyan at kamusta yung lagay nila ngayon? Jester, 10 nga doon sa naninirahan rito sa paupahan na ito yung nagtamo ng sugat at pananakit sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Kagabi kasi nung kasagsagan nga ng lindol ay agad ding bumagsak itong bahay at lahat sila ay nasa ikalawang palapag. Dahilan naman para sila na rin yung sumalo at masaludsod sa mga naglalaglagang dingkahoy. Ang 2 batang ito na tila na alarma sa lakas ng lindol sa Mati City, Davao Oriental noong Biyernes. Maya-maya pa to the rescue ang mga binatilyong ito para itakbo palabas ang mga paslit. Diyan na mas nakita sa video ang malakas na pag-uga ng bahay. Ligtas naman ang mga bata sa video. Pero makalipas lang ang higit isang araw, isang malakas na lindol na naman ang nagpayanig sa Davao. Sa Barangay 34D sa Davao City, nagkalat ang pira-pirasong tabla na ito sa lakas ng lindol kagabi. Mula yan sa 2 palapag na paupahan na gumuho dahil sa lindol. Halos kabuuan pa naman nito ay pawang gawa sa kahoy. Kwento ng may-ari ng apartment na si Jocelyn, alas 10:30 nitong Sabado nang maramdaman nila ang panibagong lindol. Wala pa raw 10 segundo. Yun na, bigla na lang gumuho yung bahay. Yung atik namin sir, bumanda na doon. Yun na namin na bigla nang hinahinay siya, biglang ganun yung bahay. Ang umuupa naman na si Maylene nabagsakan ng mga kahoy dahil sa lakas ng pagyanig. Sabay nung pagguho ng hagdanan na sabay ako din pagkatapos natapakan ko yung pako. Parang katawalas na namin kagabi, sir. Isa lang ang apartment na yan sa maraming tirahan sa compound na pawang kahoy ang materyales. Kaya ang aksyon ng barangay. Ipatingin namin bukas sa city engineers ang mga bahay namin kung safety ba. Kasi sunod-sunod ang kalamidad. Sa tala ng PHIVOX Intensity 4 ang lakas ng pagyanig sa Davao City dahil sa magnitude 6 na lindol sa Surigao del Sur. Gayon din sa mga bayan ng Caguait at Carmen at mga lungsod ng Cagayan de Oro at Butuan. Sa lakas ng lindol, nagsibabaan ang ilang guest sa hotel na ito sa mismong poblasyon ng Davao City. Pansamantala ring isinara sa publiko ang overpass na ito sa Matina Crossing. Naglitawan na kasi ang mga bitak sa palibot ng struktura. Dahil sa sunod-sunod na lindol, tsunami ang pinangangambahan ng ilang fishpen operator. Ngayong buwan pa naman inaasahan ang malaking harvest ng bangus. Kaya tuwing may pagyanig, pag meron talaga, bakwit lahat. Pumunta sa mataas na lugar. Iwan. Kaysa buhay namin ang masasayang.
Jester, mabalik nga tayo rito sa may Barangay 34D, no? At yung mga kapatid natin, no, na naapektuhan nga nitong pagguho ng bahay ay makikisilong muna ngayon sa kanilang mga kapitbahay. Sinabi naman din nitong lokal na pamahalaan ng Davao at bukas nga ay mag-iikot sila para tignan yung ilang mga establishmento na nagkaroon na rin ng bitak dito. Jester. Reniel, matanong ko lang, kamusta yung sitwasyon dyan ngayon? Nakakaramdam pa ba o nakakaranas pa ng mga aftershock? At bukas, Lunes na, balik opisina, balik eskwela. Kamusta yung magiging sitwasyon dyan sa LGU? May desisyon na ba? Jester, pagdating sa pasok sa mga eskwelahan ay kinansela muna ito ng city government ng Davao. At dito naman, no, sa sitwasyon, lahat ng makausap natin ng mga residente, lalong-lalo na nga yung mga nandito sa tabi ng mga nabagsakan at yung sa mga coastal community ay nanganganib na naman ngayong gabi dahil sa nakalipas na 2 gabi, no, yung naging pattern na nga ng mga paglindol at aftershock dito ay pumapatak ng alas 10 hanggang sa madaling araw. Jester. Kung mag-iingat kayo dyan, maraming salamat. Reniel Pawid, live mula sa Davao City. Samantala sa labas po o di kaya ay sa tent muna namamalagi ang maraming residente ng Cagagat, Davao Oriental. Ramdam pa rin kasi ang sunod-sunod na aftershocks doon. At live mula sa Cagagat, Davao Oriental, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, kamusta na ang sitwasyon dyan? Babalikan muna natin si Bril Montalvo live mula sa Davao Oriental. Tumindol din sa baybayin ng Surigao del Sur kagabi. Magnitude 6 ang tumama sa lugar. Sa video makikita ang malakas na pagyanig sa Tandang City bandang alas 10 ng gabi. Nakunan din ang pagyanig sa loob ng isang tindahan sa may bayan ng Caguait kung saan naitala ang epicenter ng lindol. Nakitaan naman ang mga crack ang Tago Bridge doon. Agad yang ininspeksyon ng Police Provincial Office at DPWH. Isa-isa munang pinadaan ang mga sasakyan sa tulay. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, walang naitalang pinsala sa lindol, pero patuloy na nakaalerto ang lokal na pamahalaan. Nagdeklara na ng state of calamity ang munisipalidad ng Caraga sa Davao Oriental. Kasunod yan ang magkasunod na lindol na yumanig sa buong probinsya. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang munisipalidad ng Manay. Sinuspindi na rin muna ang klase sa ilang lugar na apektado ng lindol. Kasama ho rito ang Davao City, Samal Island, Manay sa Davao Oriental at Tago sa Surigao del Sur. Personal na ininspeksyon ng ilang miyembro ng gabinete ang pinsala ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental. Tumambad sa mga kalihim ang wasak na mga kalsada at nagkadasira-sirang classroom. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Ganito ang iniwang pinsala sa isang eskwelahan nang yanigin ng magnitude 7.4 na lindol ang Manay, Davao Oriental noong Biyernes. Nagkabitak-bitak ang mga dingding at hindi na mapakinabangan ang ilang classrooms. Kahapon, dumating sa Davao Oriental ang ilang miyembro ng gabinete tulad ni na Public Works Secretary Vince Dizon, Education Secretary Sani Angara, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Mindanao Development Authority Chairman Leo Tereso Magno. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpapunta sa kanila para inspeksyonin ang mga pinsala ng lindol. Sabi ng DepEd, wala munang gagamiting classrooms hanggat hindi ligtas, lalo't posible pa rin ang banta ng aftershocks. Habang ang DPWH, tiniyak na passable naman lahat ng kalsada sa lungsod pero may ilan pa ring matindi ang naging pinsala dahil sa lindol. Maraming mga barangay roads, especially leading to the mountains, ang tinamaan because of landslides. May mga malaking damage sa mga local roads. So ngayon, ang inutos ng Pangulo natin is lahat ng assets ng DPWH, ipinasa na namin sa local government units. Samantala, tiniyak din ng DSWD na may sapat na relief supplies na ipapadala para sa mga apektado ng lindol. Ayon kay Secretary Gatchalian, nasa higit 3 milyong halaga na ng tulong ang inihanda ng ahensya para sa relief operations. Ipinag-utos niya rin ang paglalagay ng enclosed family tents sa nasirang Manay District Hospital para sa mga pasyente at tauhan ng ospital. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.
Muling nakaranas ng agresibong aksyon mula sa China ang barko ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Binomba ng tubig ng Chinese vessel ang isang barko ng BFAR na nagbabantay lang dapat sa mga mangingisdang Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Bandang alas 8 kaninang umaga sa Pag-asa Island, nilapitan at binomba ng tubig ng Chinese Maritime Forces ang isa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng BRP Datu Pagbuhaya. Ayon sa Philippine Coast Guard, naroon ang mga barko ng BFAR para magbigay ng proteksyon sa mga mangingisdang Pinoy bilang bahagi ng programang Kadiwa para sa bagong bayaniyang mangingisda. Kalmado lang ang mga sakay ng BRP Datu Pagbuhaya. Hindi nilubayan ng Chinese vessel ang ating barko at bandang alas 9 ng umaga, binomba ulit ng tubig ng CCG vessel na may bow number 21559 ang Datu Pagbuhaya. Lumapit pa ng lumapit ang barko ng China. Kita sa mga larawang ito na dinikitan ng barko ng China ang BFAR vessel habang binobomba ng tubig. Bandang 9:18 AM, ayon sa PCG, binangga ng parehong CCG vessel ang stern ng BRP Datu Pagbuhaya. Nagkaroon daw ng minor structural damage sa barko pero wala naman nasugatan sa mga sakay nito. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa kabila ng pambubuli at agresibo aksyon ng China, nananatili raw determinado ang PCG at BFAR sa kanilang tungkulin. Hindi raw sila matatakot o aatras sa pagprotekta ng karapatan at hanap buhay ng mga Pilipinong mangingisda. Wala pang pahayag ang China tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Posible po magkaroon ng mixed adjustment sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na linggo. Posibleng bumaba ng hanggang 40 centavos kada litro ang singil sa diesel. Kung gagalaw naman daw ang presyo ng gasolina, tinatayang tataas lang ito ng hanggang 10 centavos kada litro. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa pandaigdigang presyo ang pangamba ng oversupply. Lalo't baka maungusan ng supply ng langis ang demand para rito. May ambag din daw ang government shutdown at mas mataas na inventaryo ng langis sa Amerika. Pati ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Weather update naman tayo mga kapatid. Asahan po ang maaliwalas sa panahon pero posible pa rin ang maulap na kalangitan at mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang bukas po. Ayon yan sa Pag-asa, wala nang sama ng panahon o low pressure area sa loob at labas ng bansa. Pero may tsansa pa rin ng mga pag-ulan dala ng easterly sa Aurora, Quezon, Cagayan Valley, Bicol Region at Eastern Visayas. Habang localized thunderstorms naman ang posibleng magpaulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Susunod, babae pinagbabaril sa harap ng kanyang asawa at anak sa Maguindanao del Sur. Mga sasakyan at ilang bahay inararo ng truck sa Lucena, Quezon. Customer na umorder ng pagkain dahil birthday, nanakawa ng wallet sa Las Piñas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Balikan po natin si Bril Montalvo sa Davao Oriental kung saan sa kalsada o sa tent muna natutulog ang mga evacuees. Bril, kamusta ang sitwasyon dyan? Andre, patuloy pa ring nararamdaman ang mga aftershocks dito nga sa Caraga, Davao Oriental dahil sa nangyaring magnitude 7.4 na lindol sa bayan ng Manay. May mga bahay din ditong nasira at pinadapa ng lindol. Sa labas na ng San Salvador del Mundo Church sa Caraga, Davao Oriental, nagdaos ng banal na misa ngayong linggo si Father Roland Saiman. Dahil yan sa sunod-sunod pa rin na nararamdamang aftershock sa lugar matapos ang lindol sa bayan ng Manay. May mga bitak-bitak na ang simbahan na noong taong 1884 pa ginawa. We have to secure the people, no? Para anytime pag na-aftershock, we disperse to the open air, no? So for security reason.
Naglagay na din ng mga tents sa labas at doon na natutulog ang mga residente ng Barangay Santiago dahil sinira na ng lindol ang kanilang mga bahay. Ayon sa mga otoridad, hindi na rin ligtas na tirhan ang mga bahay sa lugar. Si Nanay Luvinia nanghihinayang sa kanyang napundar na bahay na pinadapa ng lindol. Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil buhay silang mag-asawa. Buti na lang talaga may awa ang Diyos na araw na nangyari. Kaya kung gabi po, patay po kami pareho. Ay wala, nag-iiyak lang talaga ako sir. Wala akong nagblanko talaga yung isip ko. Wala akong maano. Opo, kasi pati din yung aso namin namatay rin, nadaganan ng semento. Nasira din ang waiting shed at bumagsak ang pader ng St. Mary's Academy of Caraga. Ang Caraga Municipal Police Station naman, hindi na rin muna pwedeng gamitin dahil sinira din ng lindol. Ang kakatapos lang na Caraga Municipal Hall, hindi rin nakaligtas sa pagyanig ng lindol. Nagbagsakan ang mga kisame. Sa datos ng Caraga LGU, nasa higit 13,000 residente ang apektado ng lindol sa 8 barangay ng lungsod. Nasa 16 naman ang sugatan at nasa maayos na silang kondisyon. Nagdeklara po tama kahapon ng state of calamity. Ito po ay base sa mga datos na ibinigay ng mga barangay captains at before po nakapagdeklara ang munisipyo ng Caraga ng state of calamity, nagdeklara po muna ang barangay government ng state of calamity. Regarding po sa kung magkano, ngayon yun pa rin po ang patuloy po namin na ina-assess kung magkano po yung mapoprovide ni LGU Caraga na amount as to sa disaster fund. Pero pa rest assured po na yung fund will be utilized and rationalized. Nadaraanan naman na ang mga kalsada at nagkaroon na ng clearing operation dahil sa mga minor landslide. Naibalik na rin ang supply ng kuryente at tubig na apektado ng lindol. Inaalam pa ng LGU ang kabuuang danyo sa infrastruktura dahil sa lindol. Andre, kung mapapansin mo dito sa aking likuran, ito yung isa sa mga bahay na pinadapa ng magnitude 7.4 na lindol dito sa Davao Oriental. Andre, ipakita lang natin dito sa aking likuran. Ito yung mga tents na itinayo ng lokal na pamahalaan para temporaryong tirhan ng mga apektadong residente dito sa Barangay Santiago. Kasi base sa assessment ng otoridad, hindi na ligtas na tirhan ang mga bahay dito dahil sa mga sira at mga bitak na nakita nila. Nagbigay naman ng paunang tulong gaya ng food packs ang lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Andre, uulitin ko lang, kagabi ay nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Caraga dahil sa epekto ng lindol. Yan muna ang latest mula dito sa Caraga, Davao Oriental. Balik sa inyo, Andre. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Sa pool sa video kung paano natangayan ng wallet ang isang babaeng customer ng kainan sa Las Piñas City. Ang suspect umasta pang customer din nung una. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Kumuha ng pera sa wallet ang babaeng yan bago umorder sa isang kainan sa Las Piñas City kagabi. Habang kausap ng babae ang cashier, isang lalaki naman ang pumasok sa restaurant at umasta pang uupo. Nang makitang abala ang babae at cashier, dito na lumapit ang lalaki sa bag at kinuha ang wallet sa katumakas. Huli na nang mapansin ng biktima na ninakawan na pala siya. Ayon sa biktima, birthday niya kahapon, kaya siya umorder ng pagkain. Kampante raw niyang inilapag ang bag dahil nag-iisa lang naman daw siyang customer noon. Yung table na nandito sa likod ko na sinasabi nila, tsaka yung cashier, almost dikit lang. So talagang panatag yung loob ko na mararamdaman ko kapag kinuha siya. Tingin ng biktima, ang magnanakaw ay siya ring lalaking nakita sa isa pang kuha ng CCTV nang umangkas sa motor sa labas ng restaurant. Posible raw nakasabwat din ng rider at dalawa pang sakay ng isa pang motor. Naisip namin na baka natiktikan niya na ako nung nag-withdraw ako. Tapos sinundan na ako. Bali 2,250 din yung laman ng wallet. Ang problema kasi doon, yung mga cards and IDs po. Ayon sa pulis, tukoy na nila ang pagkakilanlan ng lalaking kumuha ng wallet. Mensahe nila sa suspect. Na-identify ka na namin na kung na pwedeng sumuko ka na dahil ikaw ay ipapalop namin at hindi ka man makapagtago sa batas.
Umaasa ang biktima na mababawi pa ang kanyang wallet at mga laman nito. Posibleng maharap sa kasong theft ang lalaking kumuha ng wallet. Kinukumpirma pa ng mga pulis kung kasabwat nga ng lalaki ang rider at dalawang sakay pa ng isang motor. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang babae matapos pagbabarilin sa harap mismo ng kanyang asawa at anak sa Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat, nakasakay ang pamilya sa tricycle o payong-payong nang dikitan sila ng riding in tandem. Dito na pinaulanan ng bala ang biktima na agad niyang ikinamatay. Nakaligtas naman ang kanyang asawa at anak matapos pumalya ang baril na gamit ng mga sospek. Patuloy ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng mga sospek at kung ano ang motibo sa krimen. Umalma si Davao City Congressman Paulo Duterte sa desisyon ng ICC na hindi payagan ang pansamantalang paglaya ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Ang mga kaanak naman ng mga biktima ng war on drugs, ikinutuwa ang desisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Tayo po ay nagpapasalamat kay Vice President Sara Duterte. Marahil ito ang unang pagkakataon na nagpasalamat ang ilang human rights group at pamilya ng mga biktima ng war on drugs kay Vice President Sara Duterte. Mismong ang anak daw kasi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit binasura ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang hiling ng kanilang kampo na interim release o pansamantalang paglaya habang gumugulong ang reklamo. Sa totoo po, kami, told you so, parang ganon. Kasi matagal na po namin pinupoint out yan na yung statements mismo nung Duterte family ang magagamit or gagamitin ng korte to decide. Isa sa mga naging basehan ng ICC ang mga naging pahayag ni Inday Sara na taliwas kumpara sa defense team. Kabilang dyan ang balak ng pamilya Duterte na iuwi sa Davao ang ama sa oras na mapagbibigyan ang interim release, bagay na hindi tugma sa sinabi ng kanyang depensa na mananatili siya sa estado kung saan siya pansamantalang palalayain. Isa rin sa punto ng ICC ang mga sinabi noon ng bise na itatakas nila ang ama sa ICC detention. Nabuhayan ng loob ang ilang kaanak ng war on drugs victims sa desisyon ng ICC laban sa dating Pangulo na nahaharap sa reklamong crimes against humanity. Ayaw na namin siyang palabasin dahil isa po itong banta sa aming mga pamilya at sa lahat po ng mga inabuso ni Duterte. Inalmahan naman ni Davao City Congressman Pulong Duterte ang desisyon ng ICC. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi niyang hindi batas kundi political theater ang nanaig. Giit ng kongresista, naging biktima daw ng political persecution ang kanyang ama. Titiyakin daw niyang mananagot ang mga anyay kumidnap sa kanyang ama. Sunod na pagdedesisyonan ng ICC ang ilang pending issue na kailangang pangresolbahin. Kasama na dyan ang matagal nang hiling ng depensa na ipagpaliban ang pagdinig dahil wala umanong jurisdiction ng ICC sa kaso laban kay Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nadagdagan ang bilang ng mga nasaktan sa magkasunod na lindol na tumama sa Davao Oriental. Sa ngayon, nasa 8 pa rin ang bilang ng mga nasawi kasunod ng mga pagyanig. Pero sumipa sa 395 ang bilang ng mga sugatan sa lindol. Sumipa na sa 125,000 na pamilya o halos 500,000 na individual ang apektado ng mga pagyanig. Lagpas 2,000 mga bahay ang nasira sa lindol. Bukod pa riyan, ang 273 na infrastruktura na nagtamo ng pinsalang nagkakahalaga ng 100 million pesos. Nakitaan ang pagtaas ng seismic activity ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa PHIVOLCS, 72 volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan hanggang nitong hating gabi. Mataas ang tsansa ng phreatic eruption o pagbuga ng usok o steam. Bunga yan ang pag-init ng tubig sa ilalim ng lupa na nadikit o maaaring lumapit sa magma. Inaabisuhan ng mga residente na maging mapagmatsyag. Ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan. Susunod sa pool sa video, helicopter nagpaikot-ikot
hanggang sa bumagsak sa isang beach sa Amerika. USC Growling Tigers wagi sa triple OT thriller nila kontra Ateneo Blue Eagles. At bagong cast ng Totoy Bato, bagong yugto, pinakilala na. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nasa pool sa video ang pagbagsak ng helicopter sa isang beach sa California sa Amerika. Sa video, makikitang mababa na ang lipad ng aircraft. Nagpaikot-ikot ito sa ere hanggang sa tuluyang bumagsak sa isang establishmento. Sa lakas ng impact, may naputol pang puno. Ayon sa mga pulis, 5 ang sugatan, kabilang ang 2 sakay ng helicopter at 3 nadamay lang. Nagpapagaling na sila. Iniimbestigahan pa ang mitya ng aksidente. Nagbabala ang China na gaganti sa Amerika kung hindi nito babawiin ang bantang pagpataw ng bagong taripa sa kanilang produkto. Matatanda ang sinabi ni US President Donald Trump na plano niyang patawan ng 100% taripa ang mga produkto ng China. Pinahihigpitan din ng Amerika ang export control sa anumang critical software. Tugon daw ito ni Trump sa paghihigpit ng China sa kanilang pag-export ng rare earth minerals. Ginagamit yan sa pagbuo ng smartphones, electric vehicles at missile system. Nakatakdang magkita si Trump at Chinese leader Xi Jinping sa South Korea sa susunod na 2 linggo. One for the books, ang exciting triple overtime game sa pagitan ng USC Growling Tigers at Ateneo Blue Eagles sa UAAP Men's Basketball kahapon. Lights out shooting ay pinamalas ng 2 kupunan sa Blue Eagle Gym sa Katipunan. Pero sa kabila ng home court advantage ng Ateneo, ang UST ang nagwagi. Final score 98-89. Double-double si Collins Acoe para sa Tigers. Gumawa siya ng 20 points, 19 rebounds. Kasama na rin ang 3 steals at 3 blocks. 22 points naman at 11 rebounds ang inambag ni Nick Caballero, habang 18 points at 17 rebounds si Jello Crisostomo para sa Espanya. Ito ang kauna-unahang triple overtime sa Final Four era. Bago ang triple OT thriller, pinutol ng Adamson Soaring Falcons ang kanilang 3-game losing streak matapos malusutan ang UE Red Warriors. Final score 77-62. Sa depensa, idinaan ng Adamson ang panalo. Nagawa nilang limitahan sa 4 points lang ang UE sa huling quarter. 15 points, 6 rebounds at 2 assists ang ginawa ni Earl Medina para sa Adamson. May 2-3 win-loss record na ang Soaring Falcons, habang bokya pa rin ang Red Warriors. Mula basketball, volleyball naman tayo mga kapatid. Pinataob ng Akari ang defending champions na Creamline Cool Smashers sa round 1 ng prelims para sa 2025 PVL Reinforced Conference kahapon. 33 points on 32 attacks ang binigay ng American import na si Annie Mitchum para sa Chargers. Final score 3-2 para sa Akari. Kumamada rin ng 14 points si Eli Soyud with 3 blocks sa match na inabot ng higit 3 oras. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinalo nila ang Cool Smashers sa PVL history. Yan ay matapos ang kanilang 5-set loss sa Zeus last week. Bukas na ang inaabangang bagong yugto ng kapatid hit serye na Totoy Bato. Ang mga bagong cast, alamin sa report ni MJ Marfori. At sa pumatay sa aking ama, na si Doña Ruby at si Dwayne Perez. Sila ang uunahin ko. Bigati na! Mas naging malupit pa! Ang casting ng primetime panalo aksyon serye na Totoy Bato ng TV5. Pinakilala lang naman si VMX star Angelica Hart bilang si Piera at ang showbiz icon na si Jano Gibbs bilang isa
sa mga dapat abangan na karakter sa Book 2. Noon pa naman sinasabi sa akin ni Boss Vic na, hey, with your age and dapat actor ka na, mag-transition ka na. So, I guess this is the time. Gaganap si Jano bilang si Engineer Arco Perez, ang bagong magpapahirap sa buhay ni Totoy Bato. Totoy Bato's already successful here in TV5. No? So, it's nice coming into an already successful show. Tapos, my role is a dream role for me. Okay. Kasi straight talaga to na medyo sketchy, scheming, medyo mafia vibes. It's giving Ronaldo Valdez nga ang looks ni Jano sa tindig at bitiw pa lang ng mga linya. It's funny and it's touching to see when I watch my playback, pag-playback na, daddy ko na to nakikita ko So, it's heartwarming. But guess what? Umpisa pa lang yan dahil this week, may isa na namang pasabog na karakter ang ipapakilala sa Totoy Bato. Abangan! Weeknights yan sa Primetime Panalo ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito, rock music fans, mag-ingay. Magsasama-sama ang ilang punk and emo music bands para sa Playback Music Festival sa May 2026. Nostalgia overload ang hatid ng American rock band na Dashboard Confessional na kilala sa hits nilang Vindicated at Hands Down. Naroon din ang Red Jumpsuit Apparatus na nagpasikat ng Your Guardian Angel at Face Down. Sasamahan pa nila ang Canadian band na Favorite Drive. May 8 ang Manila show ng festival at susundan ng isa pang gig sa Cebu kinabukasan. Susunod, 4 patay, 8 sugatan matapos mang-araro ang isang cargo truck sa Lucena City. At sino-sino kaya ang magwawagi sa 10 pelikulang kalahok sa Cinemalaya Film Fest? Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Arestado ang 5 drug suspect sa magkakahiwalay na operasyon kontra droga. Sa Palawan, nakita sa dagat ang mga bloke ng hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng 56 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cato. Tumambad sa dagat na sakop ng Puerto Princesa, Palawan ang 9 na itim na bloke. Isang mangingisda ang nakakita sa mga ito at agad niyang dinala sa Philippine Coast Guard. Nang buksan ng mga otoridad, laman nito ang powder na hinihinalang cocaine. Tumitimbang ito ng 10 kilo at nagkakahalaga ng nasa 56 million pesos. May tatak ng isang luxury car brand ang mga bloke. Pinasusuri na ito sa PIDEA. Timbog naman ang 3 drug suspects sa buy-bust operation sa Dasmariñas, Cavite. 2 sa mga suspect na kinilala sa alias na Boss at Maria ang itinuturing na high-value individuals. Nasabat mula sa kanila ang 680,000 pesos na hinihinalang shabu. Wala rin kawala sa buy-bust operation ang lalaking ito sa Dinalupihan, Bataan. Nasabat mula sa suspect na si alias Cairo din ang 175,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Umamin siya sa pagtutulak ng droga para raw may pantustos sa mga anak niya sa probinsya. Huli rin sa pagtutulak ng droga ang lalaking ito sa Valenzuela City. Nakumpiska mula sa suspect ang higit 374,000 na halaga ng hinihinalang shabu. Sinampahan na ang mga inarestong drug suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Binisita na ng Department of Transportation ang binatilyong binangga at kinaladkad ng driver ng electric vehicle sa Teresa Rizal. Personal na nakita ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga sugat ng 15 anyos na rider. Tiniyak ni Lopez na pananagutin nila ang driver na bumangga sa kanya. Gayunman, pinaalalahanan ng DOTR ang magulang ng binatilyo na wag muna siyang payagang magmotor lalo't wala pang lisensya ang biktima. Nauna nang naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office
laban sa binatilyo, may-ari ng motorsiklo at driver ng e-vehicle. Bibigyan daw ng legal assistance ang pamilya ng biktima para makapagsampa ng kaso laban sa driver. Sa ibang balita, idinaan po sa concert ng mga residente sa Hagonoy, Bulacan ang kanilang galit sa mga korap na politiko. Idinaos ng grupong Tindig Hagonoy ang concert protest kontra korupsyon sa municipal ground kagabi. Mayroong mga kumanta, mayroon ding isang PWD na gumawa ng liham para ipakating sa ang pagkadismaya sa gobyerno. Idinaan naman sa spoken poetry ng ilang kabataan ang pagkondena na sa mga mandarambong sa pondo ng bayan. Nagsagawa ng kilos protesta kontra korupsyon ng isang grupo sa Maynila. Suporta raw nila ito sa panawagan ng kongresistang si Kiko Barzaga na People Power. Makakausap natin mula sa linya ng telepono dyan sa Maynila si Dave Abuel. Dave, anong grupo ang nagprotesta dyan? Jester, nagsagawa ng programa ang grupong United People's Initiative dito sa Plaza Sulaiman sa Maynila. Karamihan sa mga placard ng mga dumalo ay nanawagan na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Ang isang ang nakausap natin, sinabing bukod sa kontra-korupsyon na protesta ay pagsuporta rin daw ito sa panawagan ni Congressman Kiko Barzaga ng People Power. Matatanda ang nag-post sa Facebook ang kongresista na magsasagawa ng anti-Marcos protest ngayong araw sa Fort Park Buendia Gate. Ginamit din niya ang hashtag na People Power. Jester, ayon pa sa grupo, ang patuloy na pakikipaglaban sa korupsyon ay para rin daw sa mga susunod na henerasyon. Bukod sa concert, magdadaos rin daw ng candle lighting ang grupo mamaya. Hindi raw gaya ng ibang grupo, matiwasay daw ang kanilang programa at panawagan. Jester, ayon sa grupo, inaasahan pa nila na mas kakapal pang bilang ng mga lalahok sa programa. Alala lang din sa mga kapatid nating motorista na may bahagyang pagbagal sa daloy ng trapiko sa bahagi ng Ross Boulevard dahil sa pagtitipon. Balik sa inyo. Nagulat mula sa Maynila, maraming salamat, Dave Abuel. Sampung pelikula ang maglalaban-laban ngayong taon para sa ika-21 Cinemalaya Independent Film Festival. At live nga mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Von, kumusta? May nanalo na ba? Nikki, no, talagang kasado at handang-handa na nga itong Red Carpet Cinemas dito sa Shangri-La Plaza, dito sa Mandaluyong City para sa award ceremony ng 21st Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Pero bago yan, balikan muna natin ang 10 full-length entries ng Cinemalaya this year. Kabilang dyan ng dokumentaryong Bloom Where You Are Planted, ang drama fantasy na Child Number 82, Son of Kana. Kasama rin yan ng entry na existential drama na Habang Nilalamon ng Hydra ang Kasaysayan. Present naman si MQAA star Cedric Juan sa pelikulang Cine Martyrs. Inaabangan din ng Cinemalaya entry na Open Endings, Padamlagan, Paglilitis at ang Republika ng Pipolipinas. Kabilang din ang Raging ni Vibe Jack at kapatid actor Elijah Canlas. At ang Warla ni frontline Pilipinas showbiz anchor Jervy Wrightson. Kabilang sa jury ngayong taon sina Batang Quiapo star at award-winning actor Christopher De Leon, Director Pepe Diokno, renowned film critic Mark Schilling, script consultant Sofia Wellington at TV and film writer Michiko Yamamoto. Gagawaran din ng parangal ang mga kalahok sa short feature category. Nikki, kulang 1 oras na lang ay magsisimula na ngayong award ceremony dito sa Mandaluyong City. Gaganapin ang pasado alas 7 ng gabi dito nga sa Red Carpet Cinema 1 at inaasahang darating na anumang oras mula ngayon yung mga Cinemalaya executives, yung mga filmmakers, pati na yung mga artistang kalahok para nga sa taong Cinemalaya this year. Yan muna ang latest mula rito sa Mandaluyong City. Nikki? Kaya abangan namin ang winners niyan. Maraming salamat, Von Belinario.
Pumanaw na ang American actress na si Diane Keaton sa edad na 79. Kinukumpirma ng publishing company na naglatala ng ilan sa mga libro ni Keaton ng pagpanaw ng aktres. Sumikat si Keaton sa kanyang pagganap sa 1977 romantic comedy movie na Annie Hall. Nakilala rin ang aktres sa kanyang husay sa pagganap sa mga pelikula gaya ng The Godfather at The First Wives Club. Wala pang pahayag ang pamilya ni Keaton hinggil sa kanyang pagpanaw. Susunod, OPM Countdown show na Vibe. May bagong stage na to the next level. At experience the best of the North. Mamangha sa mga gusaling gawa sa bato noon pang Spanish at American era. Tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Apat ang patay matapos mang-araro ang isang cargo truck sa Lucena City sa Quezon. Nagkayupi-yupi ang 11 sasakyan sa kahabaan ng Maharlika Highway habang 3 bahay ang nawasa. Ayon sa mga pulis, maghahating gabi nang mawala ng preno sa pababang bahagi ng Ecotourism Road ang humaharurot na truck. Pumutok at nagliyab din daw ang likurang gulong nito sa katuluyang sinalpok ang mga sasakyang nakaparada. Nagdire-diretso pa ang truck sa mga bahay. Patay ang nahagip na tricycle driver, kanyang pasahero, isang lalaking nasa loob ng bahay at ang mismong truck driver. 8 ang sugatan na karamihan ay nasa loob ng bahay. Tuloy-tuloy ang bakbakan sa men's basketball tournament ng UAAP Season 88. At para sa update, live mula sa USTQ Pavilion sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, sino ba ang mga naglalaban ngayon? Andre, tapatan nga ngayon ang pinakamaiinit na koponan sa pagpapatuloy ng UAAP Men's Basketball Tournament dito sa USTQ Pub sa Maynila. At ongoing nga ang laban ng defending champions na UP Fighting Maroons kontra sa FEU Tamaraw. Kasalukuyan nga tayong halftime break pero lamang ang UP dyan, 38-34. Matatandaan na galing sa panalo ang magkabilang koponan na yan. Matapos ang back-to-back losses sa simula ng torneo, uminit na ang momentum ng UP at kumubra ng 3-game winning streak. Sinandala ng Fighting Maroons ang opensa ni Francis Noruca na nagpakawala ng 28 puntos sa kanilang huling laro kontra Ateneo. Samantalang ang FEU naman, nakuha na ang kanilang unang panalo ng pataubin nila ang Adamson Soaring Falcons last week. Kanina naman, nauna nang naglaban ang perennial finalist na Lasal at NU Bulldogs. Nakuha ng NU ang panalo sa score na 82-78. Top scorer sa larong yan si Jake Figueroa na may 18 puntos habang may 16 markers naman ang big man na si PJ Palacielo. Dahil dyan ay umangat na sa 5-1 ang kartada ng Bulldogs para makuha ang solo lead sa standings. Mga kapatid, pagkatapos nga nitong laro dito sa pagitan ng FEU at UP sa Men's Basketball Tournament, magpapatuloy pa rin ang ating UAAP action para naman sa Women's Basketball at ang magtatapat din dyan, FEU versus UP. Abangan natin ang parating na third quarter ng basketball tournament natin ngayon. Yan ang latest mula dito sa UST. Andre? Naku, Ian, sana hindi na maabutan ng triple overtime ngayon dahil kahapon nga, triple overtime yung laban ng Ateneo at UST. Maraming salamat live mula sa USTQ Pub, Ian Suyu. Magbabago na ang vibe this weekend. Itatanghal na kasi for the first time sa Meralco Theater ang weekend performances ng ating OPM Countdown show na Vibe. At live nga mula sa Meralco Theater, nasa frontline ng balitang yan si MJ Marpori. MJ, kamusta ang vibes dyan? Ready na mga V! World-class theater for world-class performances mula sa ating mga kapatid dahil may bagong tahanan na nga ang all-freshest OPM Countdown ng TV5 na Vibe! Woo! Ito na nga guys ha! Kasama pa natin ilan sa mga Vibe jock natin, si Paulo Angeles at si Rael. O diba guys, ano pakiramdam nyo na talaga namang world-class at bago na ang tahanan ng Vibe? Halika na, halika na! O diba, ready na kami
Siyempre, super happy and excited. And kahit may sakit, laban lang. Ryle? Yes! Isang malaking karangalan na pinagkatiwala, of course, to Vibe. Something as prestigious as the Meralco Theater. So sana mabigyan natin ng justice. Sobrang stacked yung lineup natin for tonight. So sana... Anong sana? Mabibigyan natin ng justice yan. Okay, may kontigo tayo yung line-up natin for tonight. Meron tayong South Border, si Sam of Vision, si Watri of Vision, MMJ, One Click Straight, Sunkiss, Lola Kalain, Ray Valera to join us dito. At papipinyakan natin ang Meralco Theater because MTV will be here. Yes, actually, yesterday lang, the entire rehearsal you will hear, nakakabantay talaga siya. So sobrang hands-on talaga yung paglipat ng Vibe to the Meralco Theater. So we hope for a good show. This is gonna be a good show. Of course, we are seeing Mr. M nandito na. The fans are all here with their banners. And grabe yung setup ng mga ilaw rito. Yung may mga hydraulics. Meron pa mga ang daming effects na hinanda. Mamaya may lalamitin galing doon. Siyempre, Next week. Mamaya si Ryle lilitaw bigla dito sa gitna. Of course, invite everybody. Kasi kasama rin natin dito. Sinalive ka na as well, Sir Rick. Yes, yun po, manood kayo lagi ng Vibe. Ngayon, mas lalo na ngayon, nandito na kami sa Meralco. Sobrang laki po ng studio, sobrang dami mangyayari. And sobrang maraming magagaling at pang malakas ang guest. Yeah, on behalf of the entire Vibe team, panoorin niyo po ang Vibe live po at 6:45 on Sundays and Vibe Up and Vibe TV from Mondays to Saturdays na naman. Oo, at syempre, meron din tayong Saturday 6:30 p.m. Vibe TV. Ayan muna, latest mula rito. Nikki, let's go mga Ayun, for sure, mas pasabog pa ang mga performances. Maraming salamat, MJ Marfori. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.